haba mga kababayan, nasa paganda tayo sa bagyong si Pipito po at katatama pa lang yung bagyong si Ophel sa ating bansa doon sa Cagayan. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos patuloy sa kanyang regular na trabaho kasi siyempre may kanya-kanya naman po may kanya-kanyang agencies na nakatupa. Yung mga disaster officials, mga kababayan, nakatutok doon sa bagyong Ophel at saka itong pinagandaan na nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Pagtama dito sa amin ng bagyong si Pipito. Habang yung ating Pangulong Bongbong nasa inauguration mga kababayan dyan sa Cavite, yung LRT-1 extension na ang nagsimula po ng project ng LRT, yung kanyang tatay, yung dating Pangulong Apo Lakay. Then habang busy sa pagtrabaho, yung ating Pangulong Bongbong, sinday man po ang topic, yung kadramahan daw ng kanyang tatay. Ibigay ko sa inyo yung mga kwentong yan mga kababayan, yung mga kontrobersya, yung bank accounts na binulgar ng dating Senador Trillanes. Yan ang topic ni Day. Yung mga personal nilang napasukang problema. But anyway, before natin pag-usapan yan mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad na bagong Pilipinas. So, balik tayo mga kababayan dito sa ating topic. But before that pala, kailangan ma-update ko kayo ng kalagayan ng ating panahon. Lalo na itong papasok na bagyong si Pipito. Katatapos pa lang manalasa kasi si Ophel doon sa Cagayan. Si Pipito naman po yung papasok. This is first in 51 years, sabi po ng Japan, Weather Bureau ng Japan, na nagkaroon tayo ng sunod-sunod na pagtama ng bagyo. Ito nga po yung damage, Yan po, sa Cagayan. Ina ninyo, Santa Ana. Yan po yung damage, Ang grabe po. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Kaya kailangan po natin yung paganda dito po sa pagpasok ng bagyong si Ophel. Ibigay ko sa inyo po yung bulletin. Para po sa pagpapalagana po ng warning po na binibigay po ng Pag-asa, kasabay po sa pagtulong po natin sa mga disaster managers at local government units. Ito po ang update sa dalawang bagyo na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, ang Severe Tropical Storm Ophel at ang Typhoon Pipito. Ang bagyong Ophel po from typhoon ay isa na po ngayong severe tropical storm
Huling namataan po natin, 195 km kanluran po yan ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ngayon ang lakas na hangin na 110 km per hour, malapit sa gitna at bugsong aabot naman hanggang 135 km per hour. Ito po ay naasang kikilos, pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Ito po muna ang mga babala po natin kaugnay po sa bagyong Ophel. Susunod po natin ang bagyong Pepito. Ang bagyong Ophel po ay inaasahan po natin na patuloy na kikilos ng pahilaga-hilagang kanluran at ito po ay inaasahan pong mag-exit po pansumandali ng PAR po bukas po ng hapon. Ito po ay maaring pumasok ulit ng Philippine Area of Responsibility at kumilos ng pahilagang silangan at maglandfall po dito sa Taiwan. At pag landfall niya po sa Taiwan, may posibilidad po siyang maging isang low pressure area na lamang sa susunod pong mga araw. Ito po ay sa Monday. So sa ngayon po, nakataas pa rin po ang wind signal number 2 sa Batanes. Ito po yon. At wind signal number 1 naman po sa northern portion ng Cagayan. Dito po sa may Babuyan Islands, northern portion ng Apayao at dito po sa northern portion ng Ilocos Norte. Sa mga susunod pong issuance po ng bulletin po natin, inaasahan po natin na unti-unti na pong mawawala yung mga wind signal po natin sa dulong Hilagang Luzon. Ano naman po ang kaakibat pa rin pag-ulan ng Ophel? Mga significant rainfall po na maaari pong idulot within 24 hours. Ang may babala na lang po para sa mga malalakas na pag-ulan ay ang Batanes. Asahan po ang katamtaman hanggang sa malakas ng pag-ulan sa Batanes within 24 hours. Kaakibat pa rin po ng bagyong Ophel, meron pa rin po tayong nakataas na gale warning dito po sa may Batanes, Babuyan Islands at northern coast po ng Ilocos Norte. Maalon pa rin po hanggang sa napakaalon po ng karagatan sa bahagi ng ating bansa. Kaya naman po yung ating mga kababayan na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat, bawal pa rin pumalaot. Pero expected po natin mamaya hapon, maaari na po nating i-lift yung gale warning po dito po sa dulong Hilagang Luzon habang papalayo po ang bagyong Ophel. Samantala po, pagkatapos po natin na makita po yung mga babala tungkol sa bagyong Ophel, ay dito po naman tayo dumako sa bagyong Pepito na pumasok nga po ng Philippine Area of Responsibility kagabi. Huling namataan naman po ito ng Pag-asa, 630 km po silangan po ng Giwan, Eastern Samar. Taglay na po nito ang lakas na hangin ngayon na 130 km per hour malapit sa gitna at ang bugso ng hangin po ay umaabot po hanggang 160 km per hour. Inaasahang patuloy na kikilos ng westward sa bilis na 30 km per hour. May kabilisan po ang bagyong ito. Base po sa ating track, mapapansin po natin may kababaan po ang lokasyon po ng bagyong Pepito po sa ngayon. At ito po ay inaasahan po nating magla-landfall po base po sa track po natin sa Catanduanes. Bukas po yan ng gabi hanggang Sunday po. Yun po yung possible landfall time po natin. Ngunit mapapansin po natin, gaya po ng laging pinapaliwanag po ng Pag-asa, kahit ito po ang forecast track po natin ngayon, may tinatawag po tayong cone of probability. Ito po yon. So, pwede pong mag-vary o pwede pong mag-landfall dito po from Northern Samar to Sorsogon, Albay, Camarines Sur, ay pwede pong mag-landfall din po yan base po sa ating uncertainty cone. So, hindi lang po Catanduanes ang dapat po nating tutukan sa mga susunod na araw. Kaya kailangan po mag-prepare po yung mga areas po dito po sa Samar Provinces, Bicol Region, Calabarzon, ilang bahagi po ng Mimaropa, Central Luzon at Northern Luzon. Dahil po, base po sa ating track, ay maaari pong tahakin yung mga rehiyon na yan ng bagyong Pepito. Inaasahan din po natin na ang Pepito ay patuloy po na mag-intensify hanggang makalapit po siya dito sa may area po ng Bicol at Samar Provinces. At inaasahan po natin na bukas po ng gabi at Sunday early morning ay tuluyan po itong maglandfall nga
dito sa areas po, either dito sa Northern Samar, Bicol Region, specifically po sa Catanduanes. Nakataas na po ang wind signal number 2 sa eastern portion ng Northern Samar. Ito po yun. At sa northern portion ng Eastern Samar. At wind signal number 1 naman po sa northeastern portion po ng Quezon Province, southeastern portion ng Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kasama po dyan ang Burias at Ticao Islands. At dito po sa Northern Samar, nalalabing bahagi ng Northern Samar at nalalabing bahagi po ng Eastern Samar, kasama na po ang probinsya po ng Biliran. Inaasahan din po natin habang papalipit ang bagyo ay itataas po natin yung mga warning signal dito po sa areas po kung saan nakataas na po ang wind signal number 2 and number 1. So dito po sa Bicol Region at dito po sa Samar Provinces, expect po natin na pwede pong itaas po ng Pag-asa ang wind signal dyan into 3, 4, and 5 pag naging super typhoon po ang bagyong Pipito once lumapit po siya ng landmass po. So hindi po natin nirule out na bago mag-landfall ay pwede pong maging super typhoon ang bagyong Pipito. Sa babala naman po sa pag-ulan, inaasahan po natin na bukas po ng tanghali hanggang Sunday po ng tanghali ay meron pong torrential na mga pag-ulan dito po sa Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Heavy to intense naman po ang mga pag-ulan dito po sa Eastern Samar, Camarines Sur at Camarines Norte. Samantala, katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan naman po ang inaasahan natin sa Quezon Province, Masbate, kasama po dyan ang Burias at Ticao Islands. Dito po sa Samar at dito po sa may Biliran, kasama na po ang Leyte Province. Simula naman po linggo ng tanghali hanggang Monday po ng tanghali, inaasahan natin na dadami po yung lugar na magkakaroon po ng malalakas na pag-ulan. Simulan po natin sa intense to torrential. Ibig sabihin po, walang humpay po ang mga pag-ulan na inaasahan po natin dito po sa areas kung saan po nakapula po yung mapa. So dito po sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, inaasahan natin habang dumadaan ang bagyong Pipito ay walang humpay po ang pag-ulan dyan kasabay po ng kanyang pagdaan. Samantalang matitinding pag-ulan din po ang inaasahan pa rin sa Albay, Sorsogon, Northern Samar, Marinduque, Cavite, Laguna, Rizal, Metro Manila, Bulacan at Nueva Ecija. Samantala naman po, katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan naman po ang inaasahan pa rin dito po sa Samar, Eastern Samar, Masbate, kasabay na po ang Romblon, Oriental Mindoro, Batangas, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, Pangasinan, Nueva Vizcaya at Carino. Kung mapapansin po natin, yung buong Luzon, kasama na po yung malaking bahagi ng Eastern Visayas ay sakop po ng hazards po na maaaring idulot po ng bagyong Pipito habang ito po ay namamaybay dito sa rehiyon po ng Eastern Visayas, Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa, Central Luzon at meron din pong area sa Northern Luzon. Samantala naman po, ang banta po ng storm surge sa bagyong Ophel, hindi po ito na-tackle kanina, meron pa rin po dito sa 1 to 2 meters pa rin po dito sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Samantala, ang bagyong Pipito po ay may banta po ng storm surge dito po sa bahagi po ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate at Quezon Province. Kasama po ang kanlurang bahagi po ng Sorsogon. 2.1 to 3 meters po ang storm surge na maaling idulot po ng pagdaan ng bagyong Pipito. Samantala sa Albay naman, Biliran, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, Eastern Samar, Northern Samar, Quezon, Samar, ito po yung Samar, western part ng Samar po yan, at Sorsogon, inaasahan naman po na 1 to 2 meters naman po ang pwedeng storm surge na maidulot po sa pagdaan po ng bagyong Pipito. Para po sa mga kababayan ko po sa Bicol, magpaparatabi kita
sa maabot na bagyong Pepito. Bicolana yata yung forecaster ng Pag-asa diyan sa Quezon City. O maganda lang po tayo. Pray and prepare. Di ba? Dito sa amin po, preemptive evacuation po. Force evacuation yung ginawa kanina. O ngayon, dito tayo sa bagyong Pusit. Patuloy na nananalasa at bagyong Maudigs. Nananalasa sa ating bansa. Yung bagyong Pusit hanggang 2028 pa. Ganon. Ang topic niya mga kababayan, yung mga controversy na lumabas doon sa Quadcom hearing. Sa pag-amin mismo ni Inday, sabi ni Inday mga kababayan, yung kanyang tatay daw, best dramatic actor during the House hearing. Damage control si Inday. Hindi man siya pwedeng mag-damage control kasi siya mismo damage. Ang ibig niyang palabasin, drama lang yung ginawa ni Digong na gustong suntukin si Dilima. Inaan siya sa buntal. Tapos, si Trillanes gustong sampalin at hambalusin ng microphone. Yan ang gustong palabasin ni Inday. Nagda-damage control siya. Malabo po. Talagang ugali niya yan. And sabi niya, the Vice President said she would rate her father as 12 on the scale of 1 to 10 and would describe him as the best dramatic actor. Kayo na lang niya umintindi kung bakit. Nakita nyo naman sa ginagawa niya usually kasi niya, hindi siya nakikinig sa mga kasama niya. So humingi sila ng tulong sa akin na pagsabihan siya. The Vice President said her father could have experienced low blood sugar level during the recent hearing because his last meal that day was taken in the early morning. Nagpaalam ako na excuse ko na lang siya. But ayaw niya. Pero naniniwala naman na siya noong sinabihan namin siya na kumain na muna. Palusot pa rin. Maraming pagkain po sa Senado. Siguro hindi man siya makakain dahil po sa tensyon. Hindi man siya makabuelo ng pagmumura. Gustong-gusto niya magmura. Takot man pala. Sige nga, sorry. Ilang beses nag-sorry kay Paduano. Pag hindi, kontempo, detain siya. Hindi niya pwedeng bulahin po at ibuli yung Congress. Yung mga sinasabi po ni Panelo na wag anya ninyong ibuli. Si Digong ang bully, pero hindi umubra yung pambubuli niya sa Congress. Dahil sa nangyari po, sa intense na questioning sa kanya ng mga members ng Quadcom, yan tuloy. Diretso nang binaon ni Digong yung sarili niya. Diba? Pakinggan natin si Inday. Sabi niya dito, best dramatic actor daw yung tatay niya. Yung performance ko, and I said the best dramatic actor. So, rating from 1 to 10, sabi ko, you're at 12. But you mean it? He was really at 12 now. Yes. Kung bakit best dramatic actor? Kayo na lang yung umintindi naman sa Malinaw na damage control po. Gustong palabasin. Drama lang yun ni Digong na pag-liab. Umusok ng todo po, lalo na kay Trillanes. In contrast, mga kababayan, kay may malayo po yung Vice Presidente sa personality po at dedikasyon sa trabaho. Si Inday, aros hindi naman po nagtatrabaho. Yung Pangulo po, nandun sa LRT1 extension, Cavite extension, para pasinayaan po yung LRT1 na ang nagsimula po ng LRT and the first in Southeast Asia po, mga kababayan, yung tatay ng ating Pangulo, si Apo Lakay, Ferdinand Idralin Marcos. Yan po ang history, mga kababayan. Siya po ang nagsimula. Pakinggan natin itong video clip. I am proud and pleased to join you on my birthday for this historic commencement of
service of our country's very first light rail transit system. No words of congratulation can add luster to the impressive achievement of those who conceived, promoted, and built this magnificent addition to our metropolis. The LRT has the interests of the mass commuter, the common man at heart. In behalf of our people, therefore, I'd like to congratulate the light rail transit, particularly the engineers and workmen who, through considerable hardship, have made this engineering feat possible. Let's clap for all of these workmen. Di ba? Galing. I suppose when we speak of workmen, that includes the best kapatas of them all, the First Lady. Ayun. Yan po ang first LRT. Ito na siya ngayon, yung Cavite LRT1 Cavite Extension Project Phase 1. Magiging operational na po simula bukas, November 16. Yan po ang ating Pangulo na napakagaling, tulad ng kanyang tatay. Di ba? Beautiful. Ayan po, tinesting na niya. Galing. Siya yung nag-drive po. Bagong Pilipinas logo. Tinesting ng ating Pangulo. Ayan po siya. Pakinggan natin yung kanyang mensahe dito. Thank you to our Transportation Secretary, Secretary Jimmy Bautista, honorable members of the Cabinet who are excitedly joining us here this morning, the honorable members of the Senate, and the members of the House of Representatives, Parañaque City Mayor Eric Olivares, Metro Pacific Investment Corporation Chairman MVP Manuel Pangilinan, our partners in the private sector, my fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good morning to you. Today, we build on the dreams and dedication of those who came before us. The LRT1 Cavite Extension has become a reality because 40 years ago, one man had a bold vision to build a modern transit system. Like many monumental undertakings, the concept of the light rail transit was first met with doubts. It was criticized as a project way ahead of its time, with costs way above what the country could afford and engineering challenges way beyond the expertise that we had. But despite this, 3 years later, after the groundbreaking, the first train started rolling. Rolled into history as the first rapid train system in Southeast Asia. Many people have forgotten that. But the LRT1 was the very first light rail urban transit system in Southeast Asia. And since then, people who have now discovered the joy of an easy commute. Above all, as one of the biggest and most complicated public works at that time, it instilled pride in our people and reinforced the belief that Filipino talent and ingenuity can always overcome any odds. It broke bureaucratic reluctance to tackle the grand and the enduring, instead of being contented with the temporary and piecemeal. On this day, no one is happier than his son in seeing that his father's foresight is being validated by another work that expands mass transit that he had built for the people that he loved. The L1C project has been a long time in the making, spanning 5 administrations, starting with President Estrada to President Arroyo, President Aquino, President Duterte, and now to mine. We owe this progress to the hard work and dedication of my predecessors. We must recognize their roles in helping making this dream a reality. And as we unveil the phase 1 of the L1C project, we are reminded of the simple yet powerful truth. The way forward is guided by learning from the past and honoring the values and traditions that shape
our path towards a better future. The Phase 1 extends the LRT1 Line 1, bringing us. So, kita ninyo ang ugali ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya credit grabber tulad ng pinalalabas ng mga DDS. Ina-acknowledge niya, pati si Digong, ina-acknowledge niya. You see? Pero nagsimula nitong LRT, yung kanyang tatay, at yung LRT extension, si Erap Estrada yung nagsimula. Naintindihan na ninyo, mga DDS. Kaisipan nito ng tatay ng dating Pangulong Marcos Sr. You see? Ipatuloy natin mga kababayan. In-interrupt ko muna para bigyan ng emphasis because of that, mga black propaganda ng mga DDS na yung ating administrasyon, yung ating Pangulo, credit grabber daw. Baka kayo. Balikan natin yung speech ng ating Pangulo. First 5 new stations in Parañaque City. These stations, Redemptorist Asiana, Mia Road, Parañaque Integrated Terminal Exchange, Ninoy Aquino Avenue, and Dr. Santos, will serve as vital access points for many, many Filipinos. The Dr. Santos Station, formerly known as Sukat, is an intermodal transport facility offering multiple bays for public and private vehicles. This facility exhibits our firm determination to provide efficient, accessible transportation options for all. With the Phase 1 completion, the LRT1 will have the capacity to serve an additional 80,000 passengers every day, significantly enhancing our current ridership. Commuters will now see a great reduction in travel time, allowing them to spend more time with their loved ones. By serving commuters across Metro Manila, Cavite, and neighboring areas, the whole project creates a smoother, more reliable mode of transport. Our journey towards a more seamless and modernized public transportation system does not end here. We are committed to building station after station, reaching as far and as fast as our people's needs dictate. Patuloy pa nating pinapalawak at pinapaganda ito. Tulad na lamang nitong pinagsisinayangan natin ngayon. At the same time, I recognize that countless rail projects, those conceived, broken ground upon, thoroughly studied, and even initially financed during my administration, may not see completion in my term. This is the nature of railway development and any large-scale development. This is not a short-term endeavor. It requires patience, persistence, and passion and commitment that extends beyond immediate timelines. Rail projects not only commence when soil is first taken from the earth. In fact, most of the heavy lifting is done during the preparations. Our role is to ensure that we have a roster of projects running along the pipeline so that the next generations will assume that these heritage projects and take on the responsibility to finish them. Carrying the lessons of the past, we aim to intensify our work on rail initiatives. The issues on road right-of-way must be resolved fast, and disputes must not hinder work. To attract foreign investment in the transport sector, we should leverage the Public Service Act that removes the 40% cap on foreign investment in railways. Finally, the public-private partnership or PPP hybrid model on L1C serves as a perfect template for future investment. With these in mind, we are pursuing more transportation projects. Dito sa LRT1 Cavite Extension, hangad ko na matapos ang natitirang 3 istasyon hanggang Bacoor, Cavite sa lalong madaling panahon. Ukol sa Unified Grand Central Station sa Quezon City na magsisilbing terminal kung saan magtatagpo ang 4 na linya. Hangad ko na agaran nitong magkukumpleto. Nang sa gayon, handa itong magbigay ginhawa sa mga pasaherong tumatangkilik sa tren araw-araw. Para naman sa MRT-7 na tatahak mula sa Quezon City hanggang Bulacan, inaasahan ko na magamit na ito upang maranasan ng tinatayang 300,000 pasahero ang pangakong 35 minutong biyahe sa magkabilang dulo.
Sabik na rin akong makatanggap ng paanyaya sa pagbubukas ng unang yugto ng North-South Commuter Railway. Hangad ko rin na maging komportable ang mga pasahero sa MRT-3, sa EDSA at sa LRT-1. Hindi na sana kailangan maglakad ng mga pasahero mula sa MRT-3 North EDSA Station na malapit sa Trinoma para lang lumipat sa FPJ Station papuntang Balintawak o sa Caloocan. At this point, I would like to express our gratitude to the people behind the success of L1CE Phase 1 completion. Of course, the DOTR that has played a central role in all of this. The Light Rail Transit Authority, the project concessionaire, the Light Rail Manila Corporation, including our financial stakeholders and contractors, for providing the Filipino people with safe, reliable, and efficient transportation services. If ease of travel is key to prosperity, then it is in the railways that we find the drivers for growth. When we connect our hubs and our heartlands through a reliable, efficient transportation system, a people system accessible to all, we foster a truly inclusive and connected nation. Together, let us build a more advanced, progressive, and prosperous Bagong Pilipinas, one where every Filipino can look towards a future of seamless connectivity, improved mobility, and the freedom to spend time on what truly matters. I took note of MVP's quotation of the Colombian president, and this is this has been actually what I have told all in the transport system, and why I have put so much emphasis on rail transport. And that is my experience in taking I've been riding trains for most of my life, simply because as a student and as a young man, it was simply the most convenient. But I think that anyone who has had any experience commuting in big cities like New York or London or Paris, you can see that the ridership is a mixed bunch. And it's not only ordinary workers who are going to work, but you also see people who clearly are people with yung may kaya. Yung mga may kaya magkaroon ng limousine, magkaroon ng naka-Rolls Royce sila nakaparada sa bahay. Ngunit, ang ginagawa nila, sumasakay sila sa tren. Dahil, yan ang pinakamabilis, yan ang pinakamaganda, at yan ang pinakaginhawa na paraan upang makarating sa kanilang pagtatrabahuhan. And that is the point at which, when we can see as we refer to them, the rich folk riding the trains as a matter of choice, before riding their fancy automobiles going to work, simply because it is the quickest way there, it is the easiest way there, then I can say we have succeeded at least partway in what we have been aspiring to do. This is the Philippines we strive for, a nation that moves forward as one. Maraming salamat po.